Sa unang tingin pa lang, nahulog ang loob ko kay Lin Yao, ang banal na anak ng Heavenly Dao Sect. Para sa kanya, inilaan ko ang lahat ng Demon Sect. Ngunit siya, bilang tagapagmana ng tamang landas, ay nakipagtulungan sa mga dayuhan, upang lipulin ang buong angkan ko. Li Haoran. Saan mo itinago ang marka ng immortal? Ibigay mo na agad. Ginagamit ko ang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ng sinaunang kasanayan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At para lang sa isang marka ng immortal, pinatay mo ang 360 katao sa aming sekta. Mga nalalabing demonyo, lahat ay dapat puksain. Ginagawa ko ito para sa katarungan, para sa kanilang kaluluwa, at ako ang pinuno ng mga matuwid. Gamitin ang inyong mga mapagkukunan, para linisin ang mga demonyo. Karangalan ninyo ito. Bakit kayo nakikipag-usap sa walang kwentang ito? Papatayin ko muna siya, at tutulungan kitang baliktarin ang buong pintuan ng demonyo. Hindi ako naniniwalang hindi natin siya mahahanap. Inalay ko ang buong buhay ko kay Lin Yao. Ang kapalit ay pagkawasak ng pamilya, pagkamatay at pagkawala. Kung may susunod na buhay. Kung may susunod na buhay. Li Haoran. Bakit hindi mo pa ibinibigay ang Xiantian Dao Fruit kay Jiang Chen, kapatid na lalaki? Ako ay muling isinilang. Bumalik ako sa panahon na dinala ni Lin Yao si Jiang Chen sa Demon Sect, upang humingi ng mga mapagkukunan. Dito mismo. Ibinigay ko ang Dao Fruit na makakatulong sa aking breakthrough, nang walang pag-aalinlangan, kung kinain ko ito noon. Kung hindi lang sana namatay ang ama. Nadetect ang matinding pagsisisi ng host. Aktibado ang sistema ng pagbalik ng pagtanggi sa critical hit. Ang host ay tumatanggi sa kahit ano. Makakatanggap ng gantimpala na 100 o 1,000 beses. Makakatanggap ng gantimpala sa pagtanggi. Lin Yao at Jiang Chen. Kayo na tinatawag na mga modelo ng kabutihan, mga anak ng kapalaran, ay mga magagandang kasangkapan. Ikaw ang banal na anak ng demonyo. May taglay na likas na kapangyarihan. Ang likas na bunga ng daan ay walang silbi sa iyo. Si Kuya Jiang Chen ay nagmula sa mahirap na pamilya. May limitasyon ang talento. Ang bungang ito ng daan ay makakatulong sa kanya na baguhin ang kapalaran. Nauunawaan ko ang damdamin mo, kapatid na babae. Ngunit kung ayaw ng banal na anak ng katarungan, hindi natin siya mapipilit. Hindi ba siya magagalit? Kung maglakas loob siya, hindi ko siya papansinin ng 1 buwan. Narinig mo ba? Bilisan mo. Ako, ang anak ng Demon Sect. Pinapaikot ng isang babae. Nakakahiya talaga. Tama ka. Ang prutas ng daan na ito, talagang dapat ibigay. Kung kailangan. Daong. Sige. Li Haoran. Nadetect na tinanggihan ng host ang hiling ni Lin Yao para sa Dao Fruit. Nakakuha ng 10,000 beses na gantimpala, mayon yung pantas na melakoten. Pagkatapos lunukin ang mayon yung pantas na melakoten, maaaring mawala ang mortal na katawan, at bumuo ng ugat ng immortal. Li Haoran. Iyan ang likas na bunga ng Dao, na makakatulong kay Kuya Jiang Chen, na maabot ang pinakamataas na antas ng ugat ng langit. Pinakain mo lang sa aso. Baliw ka ba? Gusto mo bang gamitin ang ganitong kabataan na paraan, para makuha ang atensyon ko, makuha ang atensyon mo? Lin Yao. Tumingin ka sa salamin. Ano ka ba? Karapat-dapat ka ba? Isang simpleng likas na bunga ng daan. Ibigay kay Dawang. Hindi ba't normal lang iyon? Oo nga. Ang 1,000 taon na puno ng melakoten na nakatala sa sinaunang aklat. Ang kumakain nito ay direktang makakamit ang ugat ng espiritu ng immortalidad. Li Haoran. Kung ibibigay mo ang pitch na ito kay Kuya Jiang Chen, lahat ng ginawa mo noon ay pwede kong kalimutan. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. Ikaw, Li Haoran, ikaw ay anak ng Demon Sect. Hindi ka naman kulang sa mga resources. Hindi naman mahalaga sa iyo ang bagay na ito. Bakit ayaw mo itong ibigay sa mga nangangailangan? Ang kapal ng mukha mo. Kung ganun ang sinasabi mo, bakit hindi ka mag-donate ng 10 bilyon, 8 bilyong espiritual na bato sa aking grupo? Ang grupo ko ay may daan-daang tao na kailangan ding alagaan. Tumahimik ka. Kayo sa sekta ng demonyo ay maraming kasalanan. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. May lakas pa kayong humingi ng mga espiritual na bato sa mga matuwid. Isang langgam na nasa rurok ng pagbuo ng pundasyon. Naglalakas loob pang mag-ingay sa aming dakilang bulwagan ng sekta ng demonyo. Naglalakas loob kang saktan ako. Saktan ka. Ano ngayon?
Ako. Nasa yugto ng gintong pilak. Li Haoran, tumigil ka. Ingay na langgam. Tayo. Hindi ka pa namin sinaktan. Bakit? Ang mga demonyo ba ay hindi marunong ng hustisya? Hustisya. Sa mundo ng mga demonyo, ako si Li Haoran ang hustisya. Walang kwentang bagay. Naglalakas loob kang salakayin ng banal na babae ng Tiandao sect, at ang tunay na disipulo. Ang Tiandao sect at ang Demon sect ay kakapirma lang ng kasunduan ng tigil putukan 3 buwan na ang nakalipas. Banal na anak ng Haoran. Ano ang ibig sabihin ng iyong ginawa? Gusto mo bang sirain ang kasunduan at ipakita na walang tao sa Tiandao sect? Li Haoran. Naglalakas loob kang saktan ako. Tiyo, bilisan mo. Pigilan mo siya. Ikaw na walang hiya, mapagpanggap. Ang pagbugbog sa iyo ay magaan na. Tama na, sa harap ko. Naglalakas loob ka pang insultuhan ng banal na babae ng Tiandao sect. Ngayon, ako ay magpaparusa sa iyo, para sa iyong ama. Isang tao lang sa antas ng transcendence. Naglalakas loob kang magpakasama sa harap ng banal na anak. Mukhang hindi mo talaga iginagalang ang aming sekta ng demonyo. Dakilang elder. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, na maglakas loob na kumilos sa aming sekta ng demonyo? Inaapi ang mahina. Ito ba ang inyong estilo sa sekta ng demonyo? Yan. Matandang tagapayo, kailan ba nagkaroon ng dignidad ang ating sekta ng demonyo? Ang ganitong bagay, nasira na yata ang utak niya sa pag-insayo. Sobrang hanggal. Ako nga, sumali na sa landas ng demonyo. Kung hindi ko gagamitin ang lakas laban sa mahina, sayang lang ang pagsali ko sa landas ng demonyo. Li Haoran. Nagtatago sa likod ng mga nakatatanda. Anong klaseng kasanayan yan? Kung matapang ka, lumabas ka at magduwelo tayo. Sige. Pagbibigyan kita. May lihim akong pamamaraan. Sa maikling panahon, mapapataas ko ang aking kapangyarihan hanggang sa rurok ng Jindan. Ang supulan ng isang baguhan sa Jindan ay napakadali. Tamang-tama sa harap ng mga nakatatanda. Ibabalik ko ang lahat ng nawalang dangal. Bilang isang kwalipikadong kontrabida ng mago, kung makikipagduelo ako sa iyo ng isa-isa, hindi ba't masyadong mababa ang tingin sa akin? Kaya pipili ka ba na mag-isa, o kami buong mago? Ang makikipagduelo sa iyo. Ikaw. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Paano nangyari iyon? Sinabi ko na makipagduelo ka sa akin. Makikipagduelo ka sa akin. Tinutupad ko ang aking salita. Mga matatanda, sugod. Oh, hindi ko inaasahan na magugulat ang pinuno ng Tiandao sect, Haoran Shengzi. Sinaktan mo ang banal na babae at mga disipulo ng aming sekta. Ibigay mo ang peach bilang kabayaran. Ang nangyari ngayon ay tapos na, kung hindi. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Ang kasunduan sa tigil putukan 3 buwan na ang nakalipas, ay kayo sa Tiandao sect ang nagmakaawa na pirmahan. Hindi ako ang nagmakaawa sa inyo. Kung gusto nyo ng digmaan, handa ang Demon sect na lumaban hanggang dulo. Pinakamahabang 1 buwan. Kung hindi ko kayo mapuksa, Tiandao Zong, aaminin kong talo ako, Li Tian. Ang anak mo ang unang nanakit. Ikaw ang nanakit. Hindi Sila mismo ang naglapit ng mukha, para masuntok ko. Kung sasabihin mong nanakit, sila ang gumamit ng mukha para suntukin ako. Itay, tingnan mo, pinamaga nila ang kamay ko. Li Haoran, wala kang hiya. Aba, paano mo nalaman na hindi lang ako walang hiya? Kundi napakabastos pa. Ginoong madre, may interes ka ba sa isang mas malalim na usapan mamayang gabi? Interesado ako sa inyong samahan. Tayo lang dalawa, marami akong props. Sa nakaraang buhay ko, talagang tanga ako. Bilang banal na anak ng Demon sect, hindi ko ginamit ang normal na paraan ng Demon sect. Pinili kong maging alipin. Talagang sinira ko ang aking imahe. Li Haoran, hiniling ko sa iyo. Humingi ka ng tawad sa amin ngayon. Magmumog. Ano ka ba? Ayoko sa mga taong maingay. Patahimikin mo siya. Oo. Tama na.
Bata. Huwag kang sobra-sobra. Binabati kita, tinanggihan mo ang paghingi ng tawad ni Jiang Chen, at makakakuha ng daang beses na gantimpala, langit na antas ng kapangyarihan, daan ng puso, pagtatanim ng demonyo. Maaaring magtanim ng demonyo sa kahit sinong nasa parehong antas o mas mababa. Magtanim ng demonyo, lumunin ng 7 damdamin at 6 na pagnanasa ng kalaban, hanggang sa ito'y mag-mature. Ibabalik ang kapangyarihan para sa pag-unlad. Nagtanim na ng demonyo kay Jiang Chen at Lin Yao. Kasalukuyang maturity ng demonyo ay 1%. Nagtanim ako ng isang binhi. Hintayin niyong magbunga. Nagmamadali na kayo. Pinatahimik ko lang si Jiang Chen. Hindi ko siya pinatay. Malaking respeto na yan sa inyo, Tiansong. Huwag kang bastos, matandang aso. Ikaw na taga-Mag-ong. Wala ka talagang rason. Anak mo ang unang nanakit sa alagad ko. Malaki ang kamao ko. Ang lakas ng moment. Bakit kailangan pa naming makipag-usap sa inyo? Kung hindi kayo sang-ayon, tiisin nyo na lang. Li Tian, may 200 si Ting. Makipaglaban o humingi ng tawad. Piliin ng Tian Daozong ang sarili nyong daan. Ikaw. Sa araw na ito, hindi ko muna kayo papansinin. Pakisuyo kay Guru Li na sundin ang kasunduan. Buksan agad ang dakilang bundok ng espada. Para makapasok ang 2 alagad ko, Guro. Ang maliit na pagtitiis ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Unahin ang dakilang bundok ng espada. Ang mga pagkakataon sa loob ay mahalaga sa hinaharap ni Jiang Chen. Kailangan makuha ito. Hintayin si Jiang Chen na makuha ang pamana. Ang kahihiyan ngayon ay ibabalik ng 100 beses. Sino ang nagsabing papasukin kayo? Ang dakilang bundok ng espada ng aming sekta ng demonyo. 1 beses lang nagbubukas sa 100 taon. Napakahalaga ng mga pwesto. Bakit namin ibibigay sa inyo? Sa nakaraang buhay, dito sa dakilang bundok ng espada, nakuha ni Jiang Chen ang mana ng immortal, na naglatag ng pundasyon para sa hinaharap. Sinira mo ang pundasyon ng aking sekta. Sa buhay na ito, wala kayong makukuha. Li Haoran. Ikaw mismo ang nangako sa akin noon. Kung hindi dahil sa iyong pangako, napapayagan mo kami ni Jiang Chen na makapasok sa dakilang bundok ng espada. Hindi ko sana. Bibigyan ka ng pagkakataong ligawan ako. Ngayon ka mababaliktad sa sinabi mo. Lalaki ka pa ba o hindi? Gusto mo bang subukan mismo? Huwag na. Nadudumihan ako. Li Haoran, ikaw ang banal na anak ng Demon Sect. Ngunit hindi ka tumutupad sa salita mo. Sinabi mo na ikaw ang banal na anak ng Demon Sect. Ako, bilang banal na anak ng Demon Sect, magiging totoo ba ako sa salita ko? Ikaw, walang hiya ka. Salamat sa papuri. Ang batang ito, sa wakas hindi na siya sunod sa Niren. Matagal ko nang sinabi sa kanya, maraming babae sa mundo. Kung hindi makahanap, pwede namang agawin. Ate Lin, magtiis ka pa, basta makuha ko lang, ang pamana ng dakilang sword immortal, pagbuo ng perpektong golden core. Sa oras na iyon, ako mismo ang bubunot ng kanyang dila, para sa'yo. Li Haoran, ano ba talaga ang gusto mo? Para payagan kaming makapasok sa dakilang Sword Mountain. Sabihin mo ang kondisyon mo, para kay Jiang Chen na kapatid. Sige na, pagbigyan na natin itong tuta, bigyan mo siya ng kaunting pabuya, hindi siya maglalakas loob na lumampas sa limitasyon. Mga kondisyon. Napakasimple lang. Gusto ko, ang karapatan ng Shenhai ng Tian Dao Sect, at ang Tian Dao Fruit. Si Jiang Chen, ang anak ng kapalaran, sa kanyang nakaraang buhay ay sa Shenhai Secret Realm. Nakuha ang sinaunang pamana, kaya nabuo ang pinakamataas na antas ng makulay na Yuan Ying. Sa buhay na ito, ang mga pagkakataon mo ay akin. Nananaginip ka, ang lihim na dagat ng Diyos ay sa amin ng Tian Dao Sect. Pribadong lihim na lugar, hindi pinapapasok ang mga dayuhan. Ang prutas ng Tian Dao ay 1,000 taon bago magbunga ng isa. Kahit ako ay walang karapatang kainin ito. Ang lihim na dagat ng Diyos ay sa inyo ng Tian Dao Sect. Hindi ba ang dakilang bundok ng espada ay hindi na sa amin ng mga demonyo? Lin Yao, tingnan mo ang doble cara mong mukha. Sino ba talaga sa atin ang walang hiya? Ayon sa sinabi ng anak ko, magbayad ka o umalis ka. Sandali lang. Pumapayag ako sa kondisyon ni Li Haoran. Guro. Kailangan mong makuha ang pamana ng dakilang bundok ng espada kasama si Jiang Chen. Ang iba pang mga pamilya ay nagmamatsyag sa atin. Sa ngayon, kailangan nating makuha ang suporta ng Demon Gate. Ibigay mo na lang ang mga bagay na ito. Pero, Guro, hindi ba gusto ka ni Li Haoran?
Kailangan mong samantalahin ito para makuha ang kanyang suporta. Ibig sabihin, susuportahan tayo ng buong Demon Gate. Huwag kang mag-alala, guro, ang tanga na ito, palaging tapat sa akin. Bakit ngayon kakaiba siya? Siguro, dahil masyado akong malapit kay Jiang Chen. Na-trigger siya. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, bibigyan ko siya ng konting tamis. Sigurado, muli siyang lalapit na parang aso. Kwalipikasyon sa Shenhai at prutas ng langit, maaari kong ibigay kay Li Haoran. Pero kailangan buksan na ngayon. Ang dakilang bundok ng espada, walang patunay sa salita lang. Ang bunga ng langit, ibigay muna. Ang bunga ng langit ay naglalaman ng isang piraso ng tunay na kahulugan ng langit. Ito ay isang napakahusay na espiritual na bagay para sa pag-abot ng Yuan Ying sa Huashen. Kunin muna ang interes. Dahan-dahan ko kayong pahihirapan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Dakilang matanda. Simulan na. Ito ang dakilang bundok ng espada. Dakilang bundok ng espada. Basta makuha ko ang pamana sa loob, magagawa kong lumikha ng perpektong gintong pilak na bihira, Li Haoran. Hintayin mo ako. Kapag hindi ko pinutol ang iyong mga paa at kamay, at pinilit kang lumuhod at magmakaawa, hindi na ako magpapakilalang Jiang. Ang dakilang bundok ng espada ay bukas lamang ng isang araw. Pumunta ka na. Sandali. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok, Li Haoran? Ibinigay na ng aking guro ang bunga ng langit sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo, HMP? Hindi ko sinabi. Isang prutas ng langit. Ikaw. Li Haoran, huwag kang maging gaaman. Ngayon kayo ang may kailangan sa akin. Kung hindi ako magiging gaaman, kailan pa ako magiging gaaman? Isang prutas ng langit, 3 oras para sa inyo. Ang dakilang bundok ng espada ay magbubukas ng isang araw. Ibig sabihin, kailangan yung magbigay ng 3 prutas ng langit para makapasok kayo. Kung gusto mong gamitin ang ganitong paraan para makuha ang aking atensyon, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Ito'y napakatanga. Mas lalo lang kitang pamumuhian. Kapatid na Jiang Chen, tayo na. Hindi na natin kailangan ng pamana na ito. Hindi ako naniniwala na hindi makakahanap si Master ng mas mabuti pa. Pamana para sa'yo. Lin Yao, sa galing mo sa pag-iisip, bakit hindi ka magsulat ng nobela? Sayang ang talento mo. Paalala lang, kahit hindi kayo pumasok, hindi rin maibabalik ang deposito. Huwag kang padalos-dalos, Ate Lin. Ano ngayon kung ibigay mo sa kanya ang bunga ng langit? Hindi rin niya ito mapapanatili. Basta makapasok sa dakilang bundok ng espada. Sigurado akong makukuha ko ang pamana ng espada. Bubuo ng perpektong gintong pilak. Basta makapasok sa dakilang bundok ng espada. Sigurado akong makukuha ko ang pamana ng espada. Bubuo ng perpektong gintong pilak. Talaga. Maniwala ka sa akin. Taglay ko ang marka ng sinaunang-unang tagapagsanay ng espada. Ako ang itinadhanang tagapagmana ng tagapagsanay ng espada. Guro. HMM. Binata. Payo ko sa iyo. Ang katarungan ng langit ay umiikot. Huwag mong gawing masyadong matindi ang lahat ng bagay. Mag-ingat ka sa kidlat. HMPH. Matandang aso, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang tatay ko ay ang pinuno ng kulto ng demonyo. Hindi ako tatamaan ng kidlat. Sige na. Pwede na kayong pumasok. Ate Lin, pasok na tayo. Huwag nating hayaang mauna si Li Haoran. Huwag kang mag-alala. Ang pamana ay para lamang sa iyo, kapatid na Jiang Chen. Siya'y nagmamatigas lang. Tinitiyak ko. Pagpasok natin sa loob, magiging katulad siya ng dati. Luluhod siya at hihingi ng tawad. Oo. Tara na. Dakilang matanda. Hintayin ang balita ko. Sa wakas ay lumaki na ang banal na anak. HMM. Kapag nakuha ni Jiang Chen ang pamana ng unang Sword Immortal, hahaha Demon Sect.
我们 Ngayon ay pinagsamantalahan ninyo ang aming Heavenly Dao Sect. Gusto ko kayong magbayad ng doble. 下辈奉还。 HMM. Maghanda kayo. Hintayin ang signal ng banal na anak. Agad na salakayin ang dakilang bundok ng espada.